Ito ngayon yung gagayahin natin na logo. Gagawa tayo ngayon ng logo ng paint shop mula sa logo ng car wash. Gagayahin natin siya. So, gamitin natin type tool. Type natin Michael. So, halimbawa, yan yung pangalan ng paint shop. Pili tayo ng font na kamukha nung sa ginagaya natin. So, itapat natin dyan. Ayan. So, importante na pagka gumagawa tayo ng logo, kapag pinaparis natin o ginagaya natin, kailangan nakapatong dun sa original na logo. At naka-wireframe tayo para nakikita natin kung kamukha ba talaga yung positions, yung fonts, yung shapes, yung spaces. Mas okay yun pag nakapatong kasi kung hindi na sila, kung magkatabi nyo lang sila gagawin, hindi nyo makikita kung sakto ba yung pagkakapwesto nyo o hindi. So mas mataas yung chance na maging hindi magkamukha. So ang gawin natin, magkapatong sila. Naka-wireframe view tayo para lusutan at nakikita yung ilalim. So, yan, ginamit natin yung font na kamukha ng car. Tapos, imbis na car wash, gagawin natin car paint shop. So, yung font na ginamit natin, antipasto, na naka-bold. So, yun yung kahawig. So, yun yung gagamitin natin. So, pwesto natin yan. So, yun yung maganda pagka magkapatong sila. Mas nagiging magkatapat at mas magkamukha. So, duplicate natin itong Michael. Plus sign lang, pinindit ko sa keyboard para maging duplicate. At ibababa ko dito sa center. Ayan. So, gawin natin ito shop. Ayan. So, pwesto lang natin siya. Okay, ayan. Okay, so lipat na natin siya dito. Ngayon, so may mga, ang kulang na lang yung parang contour nung car wash, nung car paint shop, tsaka nung Michael, tsaka yung mga bubbles sa ilalim. So, trace natin to, trace bitmap line art para makakuha tayo ng kulay. So, lipat natin to ngayon sa kabilang side. Gagamit tayo ng eyedropper tool, kaya natin to tinrace bitmap line art. Kokopyahin natin yung colors. Okay, so convert to curves. Ginamit natin yan para maging ano na siya, curve, at i-combine natin para malagyan natin ng contour na magkasama. So, adjust lang natin yung thickness or yung kapal. Okay. Ayan. So, break curve apart natin, break contour group. At lagyan din natin ng contour yung Michael tsaka yung shop. So, i-eyedrop muna natin tong sa car wash para maging kamukha na yung kulay. I-drop natin din yung contour. Ayan. Fill na natin dyan. Ayan. Ngayon, yun namang Michael, kailangan din yan lagyan ng contour. So, click natin yung Michael, tsaka yung shop. Adjust lang natin ng konti shop. Ayan. So, yung Michael, tsaka shop ngayon, lalagyan na rin natin ng contour. So, kailangan i-combine din natin yan or i-group. Yan, convert to curve yung ginamit natin. Then, combine. Yan, contour, apply. Then, i-break natin. Ayan. Ngayon, pwede na natin kulayan gamit ang eyedropper tool. I-eyedrop natin doon sa Kaya natin kulay. Shift, then click natin dito. Ayan. Then yun naman contour. Eyedrop. Click. Habang naka-eyedropper tool, i-shift natin, then click. Okay.
Ayan, so kamukha na yung colors at yung contour at yung font. Ang kailangan na lang natin ilagay ay yung mga bubbles sa ilalim. Yung mga bubbles sa ilalim, gagawin natin mamaya yan na maraming kulay para hindi siya mukhang bubbles, mas magmukha siyang colors of paint. Ayan, so gamit tayo ng ellipse tool, drawing tayo ng mga circle. So, bakatin natin to. Hindi naman kailangan ubusin yung oras sa pagbabakat ng para maging magkakatapat ng gusto yung circles. As long as malapit yung itsura or medyo magkahawig, okay na yun. So, bakatin lang natin tong mga bilog. Yung mabilisang tracing lang ng circles, okay na yan. Okay, so ito yung mga circles. Okay, last two. Ito ba isa? Okay. Ngayon, ito gagamitin natin mga circles para magmukhang paint. Hindi na siya magiging bubbles. So, lipat natin. Ngayon, iti-trim natin para hindi sila nagkakabanggaan. So, trim. Ayan, trim ginagamit natin ngayon. So, click lang yung isa, then click dun sa isa na iti-trim, then trim. Ayan. Yan, click natin yan, then doon naman sa malaki, trim. Okay, so ulitin lang natin yan hanggang sa lahat ay nakatrim na at wala nang nasasagasaan na linya. Okay, so importante yan kasi pagka magagawa tayong sticker, kailangan hindi nasasagasaan yung mga lines para hindi mahiwa ng paulit-ulit yung sticker. Kasi pag sa screen, mai-hide natin yan dahil kung ano lang yung nasa ibabaw, yun ang nakikita. Pero pagka sa sticker kasi, kinakat natin sa machine yung mga stickers. So, kung ano yung mga lines na nandun sa layout natin sa Corel, yun yung susundan niya. Eh, hindi pwede na makat yung sticker dahil magkakaroon ng hiwa yung mga sticker. So, yan. Tinitrim natin para luminis yung lines. Yan. So, trim lang natin. Mas madali rin pag nakatrim, mas madali yung i-assemble yung sticker kasi nakatrim siya, so nakabakat kung saan siya itatapat. So, yun pa isang dahilan kung ba't importante tinitrim. Ayan. So, ito na lang huli. Trim na natin. Ayan. So, pwede nating i-enhance view. Okay na yung mga bilog. Kukulayin lang natin yan ng iba't ibang kulay. So, gagamit lang tayo dyan ng colors. Click lang ng click sa colors para magkaroon ng mga kulay. Kahit anong kulay pwede natin gamitin. So, ganun lang gagawin natin. Ayan. So, isa-isahin lang natin yung mga kulay para mas magmukha siyang paint shop. Ayan. So, kulayin lang natin. So, halos malapit na tayo matapos. Ipupwesto na lang natin ito mamaya pagtapos na tayo magkulay. Ayan, so naka-group na siya. Pwesto na natin sa ilalim, tsaka natin itabi doon sa ilalim ng car paint shop. Halos yun na yun. Yun lang naman ang ano dyan, ang gagawin. So, kahit anong logo pwede natin gawin as long as pwede natin siyang ibagay doon sa logo na kailangan kalabasan. Okay? So, ganun lang.